Atin namang balikan ang mga balitang gumimbal sa taong 2025 sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa RTV Presents. Ang mga pinakamaiinit at pinakamalalaking istorya sa Hilaga at Gitnang Luzon sa loob ng taong 2025, tinutukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binantayan ng GMA Regional TV ang eleksyon 2025. Mula sa pangangampanya hanggang sa mismong araw ng eleksyon at formal na deklarasyon sa mga nanalong kandidato. Maging sa pagbabalik eskwela noong buwan ng Hunyo kung saan ikalawang araw pa lang ng balik eskwela ay naitala na ang insidente ng bullying sa Mangaldan National High School. Tinutukan din natin ang epekto ng habagat at sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa Hilaga at Gitnang Luzon mula sa sunod-sunod na naitalang landslide sa Itogon, Benguet hanggang sa rock slide na nangyari sa Baguio City. Matinding pinsala rin ang dulot sa Pangasinan at maging sa probinsya ng La Union ng pananalasan ng bagyong Emong. Malaki rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Paulo sa Isabela. Hindi madaanan ang ilang tulay matapos umapaw ang tubig sa mga kailugan. Ganon din ang bagyong Ramil sa probinsya ng Aurora. Lubos na naapektuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa dagat. Hindi pa man nakababangon sa epekto ng nagdaang mga bagyo ay muling nasubok ang tatag ng Taga Norte sa pananalasan ng bagyong Uwan. Nasira ang maraming bahay sa La Union dahil sa storm surge. Matindi rin ang naging epekto ng bagyo sa Pangasinan. Bumigay ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan matapos dumaan ang ilang truck na puno ng palay at mais. Hindi bababa sa 7 ang sugatan sa insidente. Matinding pagyanig naman ang naranasan sa bahagi ng Barangay Tibang sa Dagupan City matapos ang pagsabog sa isang iligal na paggawa ng paputok na ikinasawi ng isang katao. Sa mismong araw ng Pasko naman ay isang pagsabog din ang naitala sa isang bahay na umano'y imbakan ng paputok na ikinasawi ng 2 katao, kabilang ang 7 taong gulang na batang babae. Ang missing bride-to-be naman na 20 araw na nawawala nahanap sa Sison, Pangasinan. Naglakad-lakad siya papunta sa San Fabian, tuloy-tuloy sa Santo Tomas at Rosario sa La Union hanggang makarating sa Sison, Pangasinan kung saan siya humingi ng tulong sa matandang lalaki na nakita nito. Nakabalik na sa Quezon City si Dejuan. Hustisya para kay Baby Portia. Natagpuan ng isang 7 taong gulang na bata sa tabing dagat ng Tondaligan Beach sa Bunuan Gasset, Dagupan City nang mag-live-in partner na sumisigay. Ang itinuturong suspect sa krimen, ang mismong ama ng bata. Kaugnay naman ng manumalyang flood control project sa bansa, ikinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nadiskubreng peking tubo na parang idinikit lang sa isang proyekto sa Bawang La Union. Pinuntahan din ang isa sa umanong ghost project sa bayan ng Tubao matapos madatnang nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Dahil sa naranasang paglindol at malalakas na ulang dala ng mga bagyo, bumigay ang Bagulin San Fernando City Road sa bahaging barangay Nagyubuyuban, San Fernando City sa La Union. Nagimbal ang mga residente ng Bugalyon at Labrador, Pangasinan sa mahigit 1 toneladang shabu na nadiskubre sa 2 araw na operasyon ng PNP at PIDEA. Timbog ang isang Chinese national at kasabwat nitong Pinoy. Naging mainit ding usapin ang pagkamatay ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bahagi ng Cannon Road sa barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Iba't ibang istorya ang gumimbal sa taong 2025. Makakaasa kayo mga kapuso na patuloy ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon na maghahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. CJ Torida, 1 North Central Luzon.